First time namin na makarating dito. Teka lang, parang may nawala dito. Mita Spanias! Yo! Assalamualaikum mga kabayan and sa mga kababayan natin dyan na Bicolano. Maray na aldaw po sa Indogabos. Ngayon ay papunta tayo sa school ni Mrs. sa University of Santo Tomas. So, samahan nyo kami. Kasama natin ngayon si Mrs., si Anya, and si Ate Yana nasa likod. Nakakatuwa lang din kasi dito sa amin, yung mga security personnel namin, kilala pa din kami. May mga bago na pero yung mga luma, ganun pa din talaga sila kabait and ka-approachable. Kaasikaso, kapag may kailangan, madali silang hihingian ng tulong. Yung uwi natin ng Pilipinas, actually every year naman siya. Nung umalis ako 2022, tapos 2023, 2024, 25, 26, nakakabiyahe naman tayo pabalik ng Pilipinas. Kaso yun nga lang, katulad sa Pilipinas, ang daming mga pagbabago nangyayari, lalo sa mga traffic rules nila. Tapos isa pa yung presyo ng mga bilihin dito. Medyo nasya-shock tayo dahil converted na nga siya into peso. Mas malaki na yung digits nakikita natin. So pag kinonvert na siya, nagiging hundreds na, thousands na. Tapos napansin din natin dito, lalo na sa Mandaluyong, dumami yung mga bantay barangay. Sila yung tumutulong sa mga traffic rules dito and yung congestion ng mga sasakyan. Nung nakaraan, nakakalungkot lang kasi may mga nadaanan tayo, yung mga nasusunugan dito madalas sa Mandaluyong. So nung nadaanan natin yung last time, kita natin yung sitwasyon. Grabe talaga yung nangyari. So yung oras natin ngayon ay 1:57 PM and nandito tayo sa Mandaluyong. So babiyahe tayo papunta ng University of Santo Tomas. Nainitan si Princesita Talog. Shoutout kay Kuya Reggie and Ate Blossom. Thank you sa pagpagamit ng car seat. Maraming salamat po. Pahiram galing kay Ate Luna. Kasi yun nga, naging comfortable yung biyahe namin nung pagpunta ng Pampanga. And ngayon, habang nandito kami sa Pilipinas, may nagagamit si baby. Yan yung isang bagay na hindi kami nagkaroon kahit na nung baby pa si Bachi. Nagkaroon siya pero yung sobrang nipis lang na booster seat pala ang tawag doon. Pero yung sa mga age kasi ni Bachi ngayon, kailangan niya talaga ng car seat. So ito nasa kaliwa natin, yung Show Mall. Ayan. Halos nag-open siya before pandemic. Dati napupuntahan pa natin yan. Meron na din dyang NBI. I'm not sure kung naandyan pa rin yung NBI hanggang ngayon. So, andito na tayo sa May San Juan. So, kakaliwa lang tayo dito. After nito ay tatawid tayo ng Kalentong. Tapos, Vima pa. And then, yun na. Santa Mesa na. So yung vlog natin ngayon, more on driving vlog, car vlog, kung ano man tawag dito. Kasi nakakamiss din kasi mag-drive sa totoo lang. Dahil pagdating natin ng Dubai, wala tayong sasakyan dun eh. Kaya ginagawa ko, parang part lang din ng memory natin, yung pagdadrive dito sa Metro Manila. Kaya hanggat kaya natin makuwanan yung pinupuntahan natin, ginagawa natin. Kasi minsan nga lang siya sa isang taon na nangyayari. Unless magkakaroon tayo ng swerte, bawa sa Dubai, ayun. Tapos yung swerte na yun ay magbibigay sa atin ng chance para magkaroon tayo ng sasakyan. Di maayos, mainam. I lock the door and breathe, shoes by the bed, saying, Welcome to the city of Manila. phone face down, let it sleep. Room so still it talks. Kalentong, oo. Ang ganda na, no? Window crack, slow night air. Loose change caught in the chair. I'm not lost, I'm just here. Like the whole world wait out there. And I'm good in the low light. Good when nobody calls. I let the whole day fall off my shoulders. So, nasa kaliwa natin, Our Lady of Lourdes Hospital. Soft room. I keep it close, keep it cool. Soft room. This little space feels like truth. I don't need much, just a calm. Ay,
Ay, akala ko natanggal na dito yung isang kondo. Soft room, I'm right here. Yun lang yung iingatan nyo dito kapag ka nagda-drive kayo. Yung mga biglang tumitigil na jeep na nasa gitna naman sila, di man lang tumabi, bigla na lang titigil. So, dito na tayo sa may V-Mapa. Yeah, guitar hum in my lap. The bare feet sink in the mat. Ito oh. Naging open na siya. Ano to dati? Parang may building din dito dati. Tapos merong Petron sa may kanan natin. So, madalas nagpapagas tayo dyan before. Yung gas kasi namin, ito yung gas namin nung sa Pampanga pa. So, katulad nga ng sabi ni Mrs. Parang naging efficient. 1.5 lang Pero pinagas natin. Oo, 1.5. Sa halagang 1.5, nakarating tayo kung saan saan. At hanggang ngayon, nasa halos 1 bar pa lang yung mababawas. Teka lang, parang may nawala dito. Flyover. Flyover dito dati. Tama na to, di ba? Tama ba? Hindi, ang baba nito ay Santa Mesa. Ba't parang luwalas? May flyover dun. Saan? Oh, may flyover dun dati. Hindi ko na nga kilala to. Sa planta na to. Nawala yung flyover. Ang galing. Ina-expect ko kasi na aakyat tayo. And then pagbaba natin, yun na, yung Santa Mesa na. Dito kasi may flyover dati. Tapos yung ilalim nito, market siya. So yung market na yun, doon kami madalas bumibili ng mga isda, ganyang karne, ng mga kasamahan ko, sila Rai. Yan. Nilalakad namin to, lugar na to, tapos bibili kami ng pang-ulam namin na lulutuin. So, kaya alam ko na may flyover dito at may market dito sa ilalim nito. Kasi, walking distance to dun sa boarding house namin dati. O, kakanan tayo dito. Ito yung dating lugar ko sa boarding house. O, traffic ah. Haba ah. So, ayan, yung building na white na building na yan. Kapag kumaliwa ka dyan, makikita nyo yung aming boarding house dati. So, pagdating natin dito, kakaliwa tayo dito sa may dapitan. Okay, at least one way lang naman pala siya. Dahil may ginagawa sa kalsada. Tapos, kakaliwa tayo dito sa side na to. MH lang. Ayan. Ito na yung Lacson Avenue. So, yes. Yung Jollibee ay nandyan pa din pala. Pero luma na. Luma na yung itsura niya. Kaliwa tayo dito. Tapos, keep right na tayo. So, ito na yung University Hospital. Oh. UST Hospital. Charity. Okay. Mm-mm. Parang open. Ang laki na, no? Grabe. Tumaas na siya, oh. Dati, wala pa yan. Itong side na to, hindi to ganito dati. Diretso lang tayo, tapos dun sa gate na yon, kakanan tayo. Naiisip-isip lang din naman namin, no? Kasi habang maaga pa, feeling namin pagdating ng panahon na college na din si Ate Yana or nasa high school na si Pachi, silang dalawang magkapatid, mukhang mas maganda pa din na nandito sila sa Pilipinas. Like dito sa UST, maganda kasi yung turo talaga dito, plus yung values na tinuturo sa mga bata. Yan. Yun nga lang, syempre, hindi natin alam kung by the time OFW pa din tayo, pero sana hindi na. Sana ano na tayo, kaya na natin na matulog at gumising ng walang iniisip or walang pinoproblemang pera. Yung ganon na magkakasama pa din kami dito sa Pilipinas. Kasi sa abroad, sa Dubai, no, napakamahal ng school. Lalo na kung umabot na sila ng high school and college. Sobrang mahal na. So yung presyo ng Pobeda ay presyo ng elementary school sa Dubai. Hindi pa siya KHDA. Training center pa lang yung pinag-uusapan natin. No? Dito na tayo sa University of Santo Tomas. Go, Ste! Go, Ste!
So itong nasa kaliwa natin, ito yung car park. Diyan din maraming kainan. And yung nandito naman sa kanan, entrance papuntang hospital. Tapos yung kanilang admin building ay yung nasa dulo. Yan yung nakikita natin. Na parang church. Maraming nagkakamali, no? At isa na ako doon, napa-sign of the cross dyan sa admin building nila. Kasi mukha naman talaga siyang church. So ang rate nila ngayon ay 40 pesos for first 2 hours. And then student rate ay 40 pesos for first 4 hours. Kapag ka senior or PWD, free naman siya. Regular night parking ay 50. So nandito na tayo sa may car park. Dito kami ngayon sa museum, sa loob ng admin building ng University of Santo Tomas. And first time namin na makarating dito, makapasok dito, no? Although dati nakakapasok naman talaga kami dahil nga kay Mrs. Pero hanggang dito lang sa may registrar, admin building, and pero itong mismong museum, ngayon lang din ako nakapasok, plus sila baby. So check natin, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura ng museum dito sa loob ng University of Santo Tomas. Ito tayo sa may visual arts. Yeah. 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 Hagdan to, hagdan. And Hall of Visual Arts. Pag nasa mga museum kayo, wag kayong gagamit ng mga flash. And wag nyo din hawakan. Like paintings, kasi ilang taon na sila nandito sa museum. So may possibility na masira sila. Kanina, kino-convince ko si Ate Yana na dito siya mag-aral. Pagka time na lumaki na siya and mag-college na siya. No? Kasi sabi ko, dito kasi sa UST, para kang laging nasa ibang bansa. Which is totoo naman kapag ka nakikita natin, lalo na itong admin building nila. So meron ditong painting si Jose Rizal. Ang nag-paint naman ito ay si Idades Victorio. So after dito sa visual arts, punta naman tayo dun sa kabila. Puntaan naman natin yung religious images. And ito naman yung second floor. Nakalagay dito na ginagamit nila to for hunting, tapos for protection sa mga enemy. Ito naman yung mga ginagamit nila noon for fishing and agriculture. Tapos mga metal crafts, nandito din. Tapos itong mga upuan na to, nakalagay dito, papal chair used by St. John Paul noong 1995. So ito yon. Tapos ito naman, used by Pope Francis noong 2015. So ganyan siya. Ang laki nito. And ang ganda din dito sa taas. So kung mahilig kayo sa history or mahilig kayo sa
mga museum, maganda na pumunta kayo dito sa loob ng UST. Hanggang dun pa to sa kabila. So, ganito naman yung itsura niya from the top. So, kanina galing tayo dun sa baba. Meron din silang mga Chinese wares dito, Japanese wares, and Vietnamese wares. Meron din Thai wares, ito Thai, Oriental images. So yun, pababa na tayo and good thing na napuntahan natin to ngayon. Dahil bibihira talaga tayo makapunta ng UST. Ngayon, dahil sa panahon ngayon, bibihira na rin tayo makauwi ng Pilipinas para lang makarating dito. Just naka-flash. Pababa na tayo. Pinakita natin kanina ay yung souvenir shop nila. Kaso, sarado siya ngayong araw. Ganda talaga nito. Para siyang palasyo, di ba? Yeah, so yung nasa likod natin, yun yung admin building. Tapos, dito naman tayo ngayon. Hi, Benavides. Anya. Mukhang may naglalaro doon sa kanilang gym. Naririnig natin dito sa labas yung sigawan ng mga estudyante. Ano? Oh. Ano kaya yun? Tapos, medyo nakuha ng attention ko itong building na to. Tingnan nyo, kakaiba yung kanyang shape. Hindi ko alam kung tapos na ba to or ganyan ba talaga yung design niya. Ang gulo-gulo niya tignan. Diba? So, ito yung park ng UST. Okay, so pag dinare-diretso nyo yan, ang labas niya na ipapunta ng Espanya Street. Tapos, doon naman sa kanan natin ay yung kanilang field. So, dito madalas ginaganap yung Paskuhan during December. Diyan yung mga concerts, and diyan ginaganap yung Paskuhan. Kasi napakalaking open field siya. So, ito yung University of Santo Tomas dito sa Metro Manila, Philippines. Tapos, ngayon naman, napupuntahan natin na yung kanilang church. Yes, may church po ang University of Santo Tomas dito sa loob ng kanilang campus. Ganun kalaki yung University of Santo Tomas. Sa likod ko, si Ate Yana, si Pachi, nandito sa akin. So, diba, para siyang nasa ibang bansa. Para kang wala sa Pilipinas. Tapos, ito na yung field. Ice cream tayo pa. Okay. Ayan o. Diyan ginaganap yung Paskuhan kapag ka December. Tapos, ang sikat dito yung ganyan, ice cream. Yung may bread na nilalagay. Yeah, tawid tayo, tawid. Tawid. Ang cute. Kang bibili. Huwag kang bibili ng minivan. Oh no. Naririnig nyo ba yun? Mukhang may sunog na naman somewhere else. Somewhere dito sa malapit sa UST. Or sunog.
na nandito sa Metro Manila. Ito yung open field. Again, dito ginaganap yung Paskuhan kapag ka-December. So dati, nung panahon ni Mrs. na nandito siya, softball yung kanyang sports dito sa Oste. And dito na yung kanilang church. Tapos na tayo dun sa church and ngayon ay nandito na tayo sa may admin building dahil nandito na si Manong Sorbetero. So tatry natin yung kanyang sorbetes. So before, nung time ni Mrs. nauso itong ice cream na may bread. Tapos yung sa open field nila, dami rin nagpa-practice ngayon, nagtitraining. Siguro malapit na yung UAAP. I'm not sure. Ito yung ating ice cream. I am Dwight Ramos from Shoutout po, Sinensol Council. Yes po! Champion! Basketball po, basketball. Welcome to University of Santo Tomas! Dalawa, o halika't sumama sa Espanas. Araw-araw lalong gumaganda sa lungkot man o saya.